Sa kabilang banda, si Hunter. Dito ako nakatayo sa harap ng lahat na naghihintay sa aking bride. Nasa tabi ko sina Dad at Ryan at ganoon din ang pari. Ang bulwagan ay pinalamutian ng maganda. Nakasuot ako ng gray na suit na may purple shirt na bumagay sa decorations. Relax dude, pang-aasar ni Ryan at sinamaan ko siya ng tingin. I'm relaxed, sabi ko at inikot niya ang kanyang mga mata. Right, aniya pero naputol nang marinig namin ang song na nagsasabing papasok na ang bride. Inayos ko ang sarili ko at naghintay. Bumukas ang malalaking pinto at dumating siya. Looking beautiful ever. Naglakad sila ni Roger papunta sa akin. Panay ang eye contact niya habang naglalakad. Naramdaman kong lumuluha ang mga mata ko habang nakatingin sa kanya. Siya ang magiging asawa ko at ina ng anak ko. Tumayo siya sa harap ko at hinawakan ang kamay ko. Nakita ko siyang nakangiti sa ilalim ng kanyang belo at gusto kong iangat ito, ngunit kailangan kong maghintay hanggang sa mga huling minuto. Matatanggal ko lang ang belo kapag kailangan ko siyang halikan. So ladies and gentlemen, today we are here to witness this two young people wedding. Nagsimula ang pari, ngunit nawala ako sa aking sarili sa mata ng aking kasintahan. Naramdaman kong may mahinang tumulak sa akin, at doon ko lang napansin na sasabihin na pala ng pari. Do you Hunter take me Sophia here as your beloved wife, and promise to cherish her till death separate you both? Tanong ng pari. Yes I do, sabi ko at pinisil ang kamay ni Sophia sa kamay ko. She responded by doing the same and I smiled. Do you Sophia take Hunter here as your beloved husband, and promise to cherish him till death separate you both? Tanong ng pari. Yes I do, matigas at masaya ang boses niya. Well, I pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Wala akong sinayang na minuto para iangat ang belo, at hinila siya palapit sa akin. Ibinaba ko ang ulo ko, at hinalikan ang malambot niyang pink na labi. Narinig ang cheers sa buong lugar at humiwalay kami. Hey, wifey, sabi ko at tumawa siya. We did it. Bulong niya at tumango naman ako. Yes we did it. Inabot ni Skyler sa kanya ang kanyang bouquet, at bumaba kami para salubungin ang ilang bisita. Pinulupot ko ang braso ko sa bewang niya, nang madaming bisita ang lumapit sa amin. Congratulations, thank you. Mas marami ang mga business partners kaysa sa aking mga kamag-anak. Ang aking dad at mom ay abala sa kanilang sarili sa pagtingin sa guest habang ako ay dumalo sa ilan at kinuha ang kanilang mga regalo. Karamihan sa kanila ay ibinigay kay Sophia, ngunit ibinigay niya sa akin upang ilagay ito sa mesa. Hindi ka ba pagod? Tanong ko at pinandilatan niya ako ng mata. Okay lang ako Hunter, sabi niya at napabuntong hininga ako. Sabihin mo kapag pagod ka na okay. Tanong ko at tumango naman siya. Hunter anak, lumingon kami nang makita namin si Dad na papalapit sa amin. The media is all over the front door asking to meet you both. Are you two ready? Tanong niya at napatingin ako kay Sophia na medyo kinakabahan. Tell them we will be there in a few seconds, sabi ko at tumango si Dad. Bumalik siya at nilingon ko si Sophia. Hey, everything is going to be fine. Magpapapicture lang sila at magtatanong, sabi ko at tumango naman siya. Pinagsalikop ko ang mga daliri namin at naglakad papunta sa front door. Binuksan namin ito, at nakita namin ang napakaraming tao. Pinipigilan sila ng mga bodyguard ko na pumasok sa loob. Lumabas ako at agad na nasa amin ang lahat ng camera. Hinila ko si Sophia sa tabi ko at ipinulupot ang mga braso ko sa bewang niya. Maraming click ang narinig habang sinimulan nila kaming kunan ng litrato. Mr. Anderson, how do you feel about the wedding? Tanong ng isang reporter. Well, I am glad that I finally married the love of my life, and now had her side forever. I am happy that I choose her. Sabi ko ng totoo at maraming aos ang narinig. Mr. Anderson, what are your future plans? Tanong ng isa. Well, I am going to concentrate more on my new family. I am going to be more with them but that doesn't mean na aalis na ako sa negosyo ko. Lahat ng trabaho at pagsisikap ko ay mananatiling pareho, paliwanag ko. Mrs. Anderson, ano ang pakiramdam mo pagkatapos mong ikasal sa biggest businessman? Tanong ng isa at napatingin ako kay Sophia. Personal para sa akin, hindi ako nagpakasal sa isang businessman. Nagpakasal ako sa isang lalaki na mahal ko para sa kanyang sarili, at para sa pagiging laging nandyan para sa akin kapag kailangan ko siya. Ang kanyang pangalan at katayuan ay hindi mahalaga sa akin.
Alam kong siya ay palaging magiging nasa tabi ko tuwing kakailanganin ko siya, at sapat na iyon para sa akin. Sabi niya at napangiti ako. Natahimik ang lahat at matamang nakikinig sa kanya. Tumayo ako at hinalikan siya sa noo, bago narinig ang aos, at pag-click ng mga kamera. One more. No more question, please. I would now love to enjoy the night with my wife. Sabi ko at hinila si Sofia kasama ko papasok. Once out of views, hinila ko siya at hinalikan. That was a nice speech. Sabi ko at ngumiti siya. It is all true though. Sabi niya at hinalikan ko ulit siya. Damn, I love you so much. Sabi ko at ngumisi siya. Oh, I love you too. Sabi niya sabay kurot sa pisngi ko. I rolled my eyes at naglakad na kami pabalik sa hall. Nandito na pala, hinihintay namin kayong maghiwa ng cake. Sabi ni Mommy sabay lakad sa amin. Naglakad kami papunta sa gitnang table at lumapit ang lahat. Sa kabilang banda, si Sofia. We cut the cake, at pinapakain ng isa't isa habang ang lahat ay nag-click sa ilang mga pictures. Pure chocolate ang cake sa loob at masasabi kong nagustuhan din ito ng baby namin. Mahilig sa chocolate, nakangiting tanong ni Hunter at tumango naman ako. I guess the baby really love it. I am kinda craving for more, sabi ko at ngumiti siya. Don't worry it as much as you can at may medium size din akong ihahatid sa bahay para sa'yo. Sabi niya at niyakap ko siya. Salamat, mahal na mahal kita, sabi ko at tumawa siya. Well, I do love my queen and my little princess. He said and sealed his words by kissing me. Pagkatapos ng dinner, ang lahat ay nakaupo at nag-uusap sa isa't isa. Nakaupo pa rin ako kasama si Hunter sa dining table namin. So now ladies and gentlemen, it's time for the bride and her father dance. Sabi ng isa at napangiti ako. Nakita ko si Papa na tumatakbo papunta sa akin. Inilahad niya ang kamay niya, at kinuha ko iyon. Naglakad kami sa gitna at hinayaang gabayan kami ng musika. I am so proud of you dear. Sabi niya at ngumiti ako sa kanya. Salamat Papa, sabi ko. Masaya talaga ako na may kasama akong ama. Ang tunay kong ama na si Daddy David ay wala man lang ngayong gabi. No, salamat dahil hinayaan mo akong maging tatay mo. Gustong gusto ko ang bawat sandali na magkasama tayo. Sabi niya, at pinunasan ko ang luha ko. Thank you for always being with me when my own blood abandoned me. Hindi ko sana kakayanin ang lahat ng mag-isa, sabi ko at nakita ko ang luha sa mata niya. Tumigil ako sa pagsasayaw at niyakap siya. Mas hinigpitan niya ang yakap sa akin, habang naririnig ang mga cheers sa buong hall. Now the bride and the groom dance. Iniwan agad ako ni Papa pagdating ni Hunter. Hinawakan niya ang kamay ko at nagsimula na kaming sumayaw. Why the tears? Tanong ni Hunter at nagkibit balikat ako. I am too happy, sabi ko at tumawa siya. That's good. You should always be happy, sabi niya at tumango naman ako. Pinatalikod niya ako kaya nasa harapan niya ang likod ko. Ang aming mga balakang ay umiindayog kasabay ng musika. Mahigpit na nakapulupot ang mga braso niya sa bewang ko. I love you, bulong niya. I love you too, sabi ko at tumalikod para ipinulupot ang kamay ko sa leeg niya. Nagsayaw pa kami ng konti hanggang sa sumakit na ang paa ko. Nagsabi ako kay Hunter na huminto at umupo. Agad naman siyang pumayag at pinaupo ako sa tabi ni Mama. Nakainom ka ba ng gamot mo? Tanong niya at umiling ako ng no. Hindi ko sila nadala, sabi ko at napabuntong hininga siya. Well, ano ang gagawin mo kung wala ako? Tanong niya habang hinahawakan niya ang mga tablet ko. Ngumiti ako ng nakakaloko at kinuha sila. Nagsalin ako ng tubig at ininom. It was already 11 p.m., and we were still in the hall. I was beyond exhausted. Umalis na ang lahat ng bisita at pati na rin ang media. Tahimik at madilim ang lahat sa labas. Uwi na tayo babe. Alam kong pagod ka, sabi ni Hunter at tumango naman ako. Niyakap ko lahat bago pumunta sa sasakyan. Ay nalalayan ako ni Hunter na umayos ng upo, saka siya umupo sa tabi ko. Hinatid kami ng driver pa uwi. Muntik na akong makatulog sa biyahe pabalik. Lumabas ako at naglakad papasok. Nasa likod ko si Hunter. Umupo ako para tanggalin ang heels ko, at itinapon ito sa kung saan sa kwarto at ibinagsak ang bouquet ko sa isang sopa. Naramdaman kong ini-unpin ni Hunter ang buhok ko, at nagpakawala ako ng hininga. Napansin niya iyon at minasahe niya ang buhok ko saglit. Napaungol ako sa sobrang sarap sa pakiramdam.
Naramdaman ko ang kamay niya na bumaba sa likod ko, papunta sa zipper ko at naramdaman kong hinila niya ito. Dahan-dahan niyang binubuksan ang zipper ng dress ko, ang kamay niyang dumampi sa hubad kong balat dahilan para manginig ako. Nilagay niya lahat ng buhok ko sa isang tabi, at sinimulang halikan ang balikat ko hanggang panga. Huminto siya at napalingon ako sa pagtanggal niya ng suit niya. Tinulungan ko siya at tinukso habang dahan-dahan ko itong tinanggal. Hinawakan niya ang kamay ko at siya mismo ang nagtanggal nito. Ngumiti ako habang nakatitig siya sa akin. "You are being such a tease," sabi niya at nilibot ko ang paningin ko. "You started it," sabi ko at napabuntong hininga nang maramdaman ko ang malamig niyang kamay sa aking walang saplot. Ngumiti siya at hinila ang damit ko pababa. Pinulupot ko ang kamay ko sa leeg niya at hinalikan siya. Agad naman siyang tumugon, at napasigaw ako nang maramdaman ko ang sarili kong itinulak ako sa kama. Inakbayan niya ako habang iniipit niya ang mga kamay ko sa itaas ng ulo ko. "You ready, babe?" tanong niya at tumango naman ako. "Answer me," utos niya. "I am ready," sabi ko at ngumiti siya. "Wala kang pagsisisihan bukas," sabi niya pero hindi ko na siya hinintay na matapos habang inabot ko siya at hinalikan ulit. "Damn my hormones." Pinaputol niya ang halik na hinayaan akong huminga, ngunit ipinagpatuloy niya ang kanyang paghalik pababa. Hinalikan niya ang pangako, leeg, tiyan, balikat at kahit saan niya gusto. And we spent the night making love and not caring for anything. Ako ay opisyal na sa kanya at siya ay opisyal na akin. Nagising ako kinaumagahan sa pamamagitan ng mga halik sa aking leeg at dibdib. Iminulat ko ang mga mata ko, at nakita ko si Hunter na nasa akin. Nakasandal sa siko niya, ngumiti siya sa akin. "Good morning my lovely wifey," sabi niya at napangiti ako. "Morning babe," sabi ko at nagsimula na siyang sumandal para halikan ako, pero pinigilan ko siya. He groaned and looked at me. "Why would you do that?" "My morning breath," sabi ko at inikot niya ang kanyang mga mata. "Come on," angal niya. "Let me go to the bathroom real quick then I will let you," sabi ko at napabuntong hininga siya. Binitawan niya ako at tumayo ako. Sumipol si Hunter, at naguguluhan akong tumingin sa kanya. "What?" itinanong ko. "Nice view." Nagkibit balikat siya, at nang tumingin ako sa ibaba ay nakita kong naka-underwear lang ako. "Perv," sabi ko sabay lakad papuntang banyo. "Just for you babe," narinig kong sabi niya pagkasara ko ng pinto. Mabilis akong nag-toothbrush at mabilis na naligo. Tinali ko ang buhok ko at lumabas. Wala na si Hunter sa kwarto kaya bumaba na ako. Napuno ng amoy ng bacon ang ilong ko, at napangiti ako. Pumunta ako sa kusina at nakita ko si Hunter na nagluluto. Nakaharap sa akin ang kanyang walang saplot. Naglakad ako at niyakap siya mula sa likod. Nagtiptoed ako habang inaabot ko para halikan siya sa cheeks. Napansin niya ako, at ngumiti. "We are going somewhere for our honeymoon," nakangiting sabi ni Hunter. "Saan?" Surprise. Ngumisi siya. At dito na po, nagtatapos ang part 13 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.